Tim-Tim. Bilis ah. Bilis ni Tim-Tim ah. Tapos na rin si Haba. Ang galing ah. Lagi talagang huli si Clover. Babay po. Mayayain ang Pungging. Ay, kumikab. Bilis ni Pungging oh. Parang hinangin lang. Bilisan mo. Ubusin ang pagkain ha. Pag hindi nyo yan inubos, di kayo kakain mamayang gabi. Papalitan ka na daw ng husky ni ate. Gusto mo? Payag ka? Ay si ate oh. Kukuha daw ng husky. Mas maganda raw kaysa sayo. Bangbang. Bangbang. Papalitan ka daw ni ate ng husky. Ayaw mo? Ay, bahala ka. Papalitan ka na ng husky ni ate. Parating na yon. Haba. Hindi ka na naman umaayos ha. Mabait ba kayo? Mabait kayo ngayon? Haba? Nagpapakabait ka na ba? Papalitan ka na raw ng husky ni ate. Payag ka ba nun? Oh, ikaw lalo, Clover. Papalitan na kayo ng husky ni ate. Payag ba kayo, itim-tim? Ha? Payag kayo? Palitan kayo ni ate ng husky? Mas pogi yun. Mas malaki. Di ba, Pungging? Ikaw, Bangbang. Mukha kang gala. Sumulaging nasa labas. Payag ka, palitan ka ni ate ng husky? Naku, papalitan ka na ni ate ng husky. Mas cute sa'yo. Mas cute sa'yo yung husky. Papalitan ka na ni ate. Payag ka? Ang iingay ng aso sa kapitbahay. Ano ko yung pinagkakaguluhan nila doon? Ano sa palagay mo, Haba? Ikaw ang chismosa dito. Bakit ang iingay ng mga kapitbahay mong aso? Ha? Bakit? Amoy, hinihingal ka pa oh. Nakipagbardagulan ka na naman sa mga kapatid mo, no? Ay, wag niyong pagtripan si Kisame. O, tingnan mo si Siopaw, oh, galing na naman sa labas. Pero hindi naman siya bumababa, guys. Yun lang, binabantayan ko lang siyang maigi kasi baka malaglag nga doon. Hindi ko na siya makuha dahil mataas yun. Tapos, mapuno at madamo sa baba. Kaya baka may ahas, takot ako sa ahas. Kaya wag kayong bababa doon ha. Hanggat hindi kasama si mama, wag kayong bababa. Magugutom kayo doon. Ano yung tinitingnan mo, Bangbang? Ha? Ano yon? Gusto nyong treats? Kaya pala behave kayo, gusto nyo ng treats. Asan si Choco? Choco! Takot yan sa paputok. Kaya habang walang putukan, pakainin natin si Choco. Kasi, pag may nagputukan na naman mamaya, hindi na naman yan makakakain. Mabuti itong malalaki kasi, hindi takot sa paputok yan. Yan guys. Kung anong treats ni Choco, ganun din ang treats nila. Pantay-pantay yan. Sarap na sarap sila dito guys. Oh. Yan. Sarap na sarap sila dyan. Ewan ko kung ano yan. Wala namang kalasa-lasa pag tinikman. Kaya lang, pang aso talaga to eh. Yan. Ang mga treats ng aso ko guys, pang aso talaga. Pero minsan-minsan, kapag pwede naman sa kanila yung pang tao, pinatitikim ko sila kasi para naman hindi sila naiinosentehan. Yan. Diba? Haba? Payag ka ba? Palitan ka ng husky ni ate? Kawawa yan. Papayag ba si mamang palitan yan? Kahit nagbabardagulan lagi yan. Hindi magsasawa si mama dyan sa habangbang na yan. Yung habangbang na yan. Na sobrang kulit. Sobrang kulit yan. Kahit ganyan ang mga itsura ng mga yan. Kasi guys, kapag nag-invest na kayong ng pagmamahal sa inyong alaga, ay hindi kayo maiinis, magsasawa, o mabubuwisit sa kanila. Kasi, kumbaga may pinagsamahan na kayo, kumbaga sa tao may pinagsamahan na kayo eh. Diba? Kumbaga yung love nandyan na-invest nyo na sa kanila. Kaya kahit nga mag-rehome nitong mga ito, nung nanganak itong si Clover,
Kasi mga anak niya yan, oh, yung mga dagol na yan. Yan, mga anak niya yan kay Axel. Naawa akong i-rehome dahil baka hindi alagaan. Choco, oh. Baka hindi alagaan, kasi nga syempre, mix aspin lang sila. Oh. Alam mo naman, kalakaran dito sa atin sa Pinas, kapag mix na o kaya pure aspin ay bantay lang, payat, panis ang pinakapakain. Di ba ganun lagi? Pag manood kayo sa mga page, mga nire-rescue, yan, si Raven Bonifacio ba yon? Yon, lagi kong pinapanood yon. Yung mga nire-rescue niya ay mga payat, may sugat, yung mga parang isang bulate na lang ang hindi pumipirma ay deads na. Yan. Yan ang mga nire-rescue niya. Kaya lagi kong pinapanood yun eh. Naawa ako kaya bilib ako sa mga nagre-rescue kasi yung effort nila, yung oras nila ay talagang nilalaan nila sa pagre-rescue. Bakit? Bakit ang daming mga galang aso? Kasi mga maraming irresponsableng mga pet owners na sa umpisa lang gusto nila ang mga aspin kasi cute pa. Pero pag lumaki na ng ganyan, lalo makulit, nabubuwisit na sila. Gasino naman na yung panahon ng mga yan. Saglit lang ang buhay ng mga yan. Parang tao lang din yan eh. Kayo ba kapag may mga bata o kaya, di ba, sample na lang, tao. Di ba minsan, nakakainis din, nakakabuwisit din. Lalo pag tamad, walang paki sa paligid, di ba nakakabuwisit din yon? Pag pinagsabihan mo ay sasagot-sagot pa. Etong mga asong ito, kahit pagalitan mo yan ng paulit-ulit, hindi kanyan sasagutin. Sabi nga ng anak ko hindi man lamang nagtatanim ng sama ng loob itong mga to. Pagalitan mo ngayon, mamaya okay na uli. Wag na ulit ang mga tail nila. Parang wala lang. Kasi ganun sila magmahal. Wala silang boses. Hindi nila maisatinig yung kanilang mga gusto, pero mga loyal sila. O, di ba? Tingnan mo si Clover, oh. Anong sabi ng boss ko dati nung ibigay sa akin yan? Kukunin mo yan, askal na askal ang dating, ang pangit. Yun ang natanim sa isip ko. Pag pangit, hindi aalagaan. Di ba unfair naman yun? Walang pangit kaya na nila lang sa mundo. Ang kagandahan ay nasa kalooban, hindi nasa panlabas na anyo. Maging sa aso man o tao. Depende yan kung paano natin pinalaki yung alaga natin, paano natin sila hinubog. Totoo naman na lahat ng sobra ay pangit. Lahat ng sobra ay bawal. Kasi kapag ang aso natin ay na-spoiled naman, parang sila na yung alpa, ay talagang lalaban yan sa inyo. Pag napagsabihan nyo, naapakan nyo, kakagatin kayo niyan. Kaya nga dapat, ang lahat ay balance lang. Diba? Diba haba? Diba Clover? Bangbang? Yan, si Bangbang, makulit yan. Pag pinagsabihan mong wag aakyat sa upuan, aakyat pa rin yan. Kaya laging sermon kay mama yan. Pero ganun lang talaga. Kasi gusto natin silang mapabuti eh. Para ka nag-aalaga ng 5 taong bata sa mga asong yan. Pero promise guys, ayoko nang magdagdag. Kasi bakit? Magastos. Pag nagkakasakit, kailangan mong maglaan ng pera sa kanila para sila ay maipagamot. Kasi alam nga namang panuorin mo lang na may sakit dyan at payat. Yung mga iba mag-aalaga, tapos makikita mo, mababasa mo sa page, nanghihingi ng tulong. Yung mga iba legit naman, okay lang yon. Kasi yung piso-piso natin ay, pag naipon ay malaking halaga na rin yon, di ba? Okay lang sa akin yung mga nanghihingi. Kasi ako mismo nagbibigay ako 100 pesos, 50 pesos, ganon. Lagi kong sinasabi sa anak ko, basta legit magbigay ka. Kasi kawawa yung mga aso. Wala silang boses, pero sa atin sila umaasa ng kagalingan. Kasi yung mga ibang nag-aalaga, oo mapagmahal sa aso, aminin natin, wala silang pera, walang perang pampagamot. Kaya sila ay umaasa sa donation. Pero yung mga iba kasi, nagagamit yung mga aso sa hindi maganda. Kaya dapat matuto tayong tumingin kung legit ba talaga yung nanghihingi ng tulong o hindi. Kasi yung mga iba copy-paste lang eh. Kaya yun lang ang maisi-share ko sa inyo guys. Wag tayong mabubwisit sa ating mga alaga. Kasi yung mga yan ay
kumbaga ang isip ng mga yan ay hindi kasing pantay sa isip natin. Kaya nga tayo yung highest form of animals. Lahat naman tayo ay mga hayop. Tayo nga lang yung pinakamataas na uri ng hayop. Kaya wag na wag tayong mabubwisit sa mga alaga natin. Di ba haba? Kailan nabwisit si mama sa'yo? Nanenermon, oo. Pero hindi kailan managalit, namalo. Di ba? Napalo ka na ba ni mama haba? Ay itim? Di ba wala pa? Kahit yan si itim ay ang takaw-takaw niyan. Ang kulit-kulit niyan. Iba-iba rin ang pag-uugali ng aso guys. Kumbaga sa bata, meron ding sobrang kulit. Meron namang behave lang. Ayan si Punggok ko, behave lang yan. Basta wag mo kakantiin, hindi yan mag-gurger. Talo-talunan lang yan kay haba. Lalo na tong si itim. Parang mongoloid yan. Hindi talaga yan patola. Ang pinakamalakulit dito sa lahat ay si haba. Pero pinakamalambing naman yan sa lahat. Nakakatuwa ang kulit niyan. Yan. Ang nangangagat talaga sa mga naging alaga ko guys ay si Axel. Kasi masyado namin siyang na-spoil nung tuta pa. Kaya nung lumaki at nagkaanak na malaya namin, lalo na pag inhit, siya ay palaaway na. Nagbago yung isip niya. Nagbago yung pag-uugali. Naging palaaway, galit na sa pusa, nananakmal ng pusa, yun. Kaya nakapagpagawa kami ng kulungan kasi sabi ko pag inhit siya ikukulong na lang namin. Kaso nga hindi na nagtagal yung kanyang buhay. Yun. Kaya sa pag-aalaga ng aso, kapag sobrang minahal natin, nagbabago din ang ugali, parang bata pag na-spoiled. Wala nang ginagalang. 'Di ba may mga ganong bata? Pag lumaki na, sumasagot na, ganon. Ganon din ang aso. Lahat ng sobra ay pangit. Di ba, Bangbang? Kaya pag sa nag-aalaga kayo guys ng aso, pag alam nyong mali, lalo pag naglalaro, tas nagkakagatan, pag may mali, i-correct nyo na kaagad para hindi nakakasanayan. So, yun lang. Yun lang ang update namin sa araw na to ng aming pack. Huwag nating kabuhisitan ang ating mga alaga. Kasi yan ay may buhay din. Katulad nating tao. Di ba, Timtim? Babay na, Timtim. Babay na, Timtim. Bye-bye. Basta si Haba, hindi papayag na palitan ng husky ni ate. Pwede sigurong dagdagan. Pero hindi papalitan. Di ba, Bangbang? Bangbang, di ba? Bye-bye na. Bye-bye po. Ang makulit namin si Choco, oh. Ano yon? Okay ka na? Bye-bye na. Bye-bye po. Bye-bye itim.